Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Amir po Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 1 to October 15, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in its description below. Pakicheck na lang sa baba ng video na ito. This is a general reading. Aquarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Aquarius, work, achievement, and success. Maaring may mga bagay na pinaghahandaan mo o may mga bagay ka na gagawin to 2015. No? Maaring you're thinking advantage with something or may mga want to achieve o want to success. May mga i-work it out ka, paghahanda o i-work it out mo. Siyempre, you're sa married, ano? Maaring iba sa inyo is related siya sa married, maaring nagkakaroon ng issue matagal na or hindi yung situation, may mga inaasikaso when it comes to a marriage. Pwede rin naman ito is commitment, no? Pwedeng you are committed with something na want to achieve or want to success. Mga bagay ka na magkukumit ka doon. Sa iba sa inyo. And control your anger or you will be sorry. Nako, pwedeng may magkakaroon na hindi pagkakaintindihan when it comes sa mga tao na nakakonected sa iyo. Pwedeng sa asawa mo, sa karelasyon mo, sa magulang mo, sa mga anak mo, sa pamangkin mo, or kasama sa trabaho to, no? Kasi nandito rin si work. Pwedeng gano'n, ano? Or pwedeng a person who's connected sa iyo, mag-ingat ka, medyo magtimpi ka, habaan mo pa lalo yung PC mo 1 to 15, no? Sa mga bagay na ito sa nakikita ko sa iyo dito kasi hindi magiging maganda. Maaari may mga pinag-iisip, may mga problema kasi ako nakikita dito, no? Pwedeng sa trabaho, sa connections, saan yan? Ay, nako, two faces friend. Eto na nga, maaring there's a person na connected sa iyo na poker face. Kumbaga, dalawa ang mukha. Pag nakaharap sa iyo, okay siya. Pero kung tutusin, galit siya sa'yo. Kung sino man yan, no? Alam ko na alam mo naman yan. Pwede rin sa karelasyon, di ba? Pwede rin yan, friend, connections. Connections na lang para nandun na lahat. Yun ang nakikita ko sa'yo. Sa iba naman sa'yo, sa mga makasamahan mo sa trabaho is maaring may mga tao na ibabackbiter ka dahil galit sila. Or may mga tao na plastic talaga. No? Sa nakita ko dito, yan, mag-ingat ka, 1 to 15, ano, yan, may mga magbabackstab sa'yo or may mga tao na double faces. Success assured with good plan and hard work. Andito ka sa sitwasyon mo na maaring gagawin mo yung hard work and effort mo dun sa sitwasyon na yun. Kung gusto mo talaga, maaring nagkakaroon ng pagkaplano or kinakailangan mong magplano ng maigi at magbigay pa ng more hard work. No, sa iba sa iyo, and they assure you na magiget mo itong si golden egg or magiget mo yung inaasahan mo. No, commit dun sa bagay na yun. Huwag ka magkakaroon ng distraction sa buhay o huwag ka magpapadistract, no, ang sinasabi dito. At syempre, sa sarili mo din, ingat ka rin. And psychic ability, treasure, intuition. Andito yung sitwasyon, alam ko na malakas ang pakiramdam ng mga Aquarius, no? Gamitin mo yung intuition, listen to your inner voice, or if sa iba sa inyo is use your third eye or yung psychic ability nyo sa nakita ko dito. Pakiramdam kayo, kung alam nyo na napakaramdam nyo yung yung connection nyo sa isang tao, sa isang sitwasyon, ganito, tama ka. Kasi ganito talaga sila. Kasi malakas kang makiramdam. No, ang nakikita ko sa dito. Syempre, hindi ito rin sitwasyon na you need to open your eye sa paligid mo. No, kailangan mo rin mag-enlighten, kailangan mo rin matuto, kailangan mo rin maging strong. No? Magpakatotoo ka rin sa sarili mo. In a good way. Na para ika-success ng bagay na yun. Siyempre, may mga tao na nakatingin sa'yo o minamatyagan ka dito dahil na yung sitwasyon na maaring inggit, galit, or
something want sa'yo, no? Sa iba sa inyo. And then, ingat kayo sa mata, no? Maaaring mapupuwing kayo, malabo ang mata nyo. So, nakikita ko dito, nagdadalawa yung tingin sa iba, o kaya lumalabo, or there's something happened to an eye. Sore eyes, mas matindi pa yung labo, or baka naman, wag naman sana mapa-hospital, ano? Or check up, pwedeng check up siya. Pwedeng mapuwing ka, magmuta, kung ano man mangyari sa eye, ikaw o someone, ano, ingat ka lang sa eye. Tingnan natin ang energy mo. Ay, namatay yung iPad. Energy niya, 1 to 15. Aquarius. Hala? Okay, energy mo, 1 to 15. May mga bagay na maaring hindi pa tapos or hindi pa totally siya matatapos sa 1 to 15. May mga asamin ka o sa desire or manifestation, maaari, na hindi niya pa ibibigay sa iyo to. Medyo may konting delay, pero you need to keep fighting, no? Kailangan mo magtiyaga, magpursige, or ipaglaban yung sitwasyon. O lakas ng loob ang kailangan, ano, dito sa sitwasyon mo. Huwag ka lang, manifest. No? Kailangan mo rin na mag-create, action, focus your intention. Siyempre, gawin mo yung lahat, di ba? Para makamit mo yun. So, iba naman sa inyo, 1 to 15, kasi may mga unexpected situation na pwede kang malulungkot ka, bakit ganun, bakit ganyan, bakit hindi nakamit, bakit nangyari to, pwedeng makakaramdam ka, there's a blow of emotions happen, kasi may mga deep wound ako nakikita sa'yo, or maybe this is the past, deep wound, or sa battle situation na maaring nangyayari, or maaring hanggang ngayon itbit mo yun, pwedeng ganun, ano, may mga disappointment happen, pwedeng malaki o maliit na conflict, mga stress, separation, depression, hindi masaya. Actually, ang nakita ko, may lungkot kang mararamdaman. Totally lungkot or a heartache. As in, it's more on painful. Pwedeng, ganun ang mararamdaman mo ba? 1 to 50. May mga ganun kang mararamdaman na situation. Sana wag naman. Yan. Kailangan, you need to keep moving, no? You need to keep moving to reach your goal. Anong parating kay Aquarius? Anong parating sa kanya? Maaring may mga lalakarin kayo, no? Dito sa sitwasyon mo. Kaya nga sinasabi sa'yo, di ba, patient dito. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, maging patient ka. Maring may makakausapin ka, lalakarin ka, maybe malayo o malapit yan, you have a travel. So, oh my God, may something. Teka lang. May something sa iPad ko. Ano? Pupo. Di ba? Sabay ka. Pinunasan ko lang. Teka lang. Universe, pwedeng explain mo sa akin. Ay, devil. Kasi may nakita ako. Sabi ko na nga, be. May something happen eh. Okay, parating sa'yo. Merong mga pangloloko. May pangloloko, may liar, dishonest, pangloloko. Huwag kang basta-basta magbibigay ng tulong o magbasa-basa maglalabas ng pera, no? Kasi medyo parang hindi ko nakikita yung good intention o good situation na ito sa nakikita ko dito. Pero nasa yung pera mo yan, di ba? And then also, ang parating sa iyo
is kung kayo is nagda-drive, or pwede rin kasi nakasakay no? Pwedeng nakasakay. There's a chaos situation kasi ako nakita. Hindi ko alam in what way yung chaos na yon. Pwede siya sa sasakyan, pwede siyang mabangga ka, or makakita ka na accident, or may mga biglaang mangyayari na hindi mo aasahan, 1 to 15, na pwedeng ikashock mo, ikatakot, ikagulat, pwedeng revelation, pwedeng chaos talaga siya. As in chaos, itong sitwasyon na to, no? Sa nakikita ko dito. Kaya sabi dito, kailangan mo daw maging matatag. Kasi there's a chaos happening sa buhay. May pagtulong, siguro may tutulungan ka, o may ikaw ang hingi ng tulong, parang may ganun. May nakikita akong matatrap, may stuck. Sa iba dito, ano to, basta distraction, calamity, crisis. Basta it's more on chaos. Kasi pag binanggit ko pa lahat, naku po, bukas na tayo matatapos. Yun na nakikita ko dito. No? Sa'yo. Kumbaga ikakabigla mo. May mga bagay na ikakabigla mo. 1 to 15. Pwedeng sa iba dito, nangyari na to. Pwedeng sa iba, mangyayari pa lang. Pwedeng sa iba is mga darating na araw o linggo is magaganap o mangyayari ito. Tingnan ko nga to. Universe, explain mo sa akin to. May kukuhanin akong message ha. Information? Ganun din sinabi ko, pwedeng meron ka ikakashock na situation, pwedeng sa isa is sa mas bata sa'yo, or information, or news information, ganyan. Parang na ganun nakikita ko eh. Ay, ganun. Ang daming message. Sa iba dito nangyari na to. O nakikita. Actually, hindi lang ikaw eh, no? Sa bagay, lahat naman kayo, iba't ibang mundo kayo, no? Kumbaga, nasa ibang lugar din naman kasi kayo. Nagkaroon kasi ng mga frustration, negativity, there's a pain ako nakikita dito, andin yung frustration, tsaka hindi ko alam kung may nagpapahospital, nagpapadoktor, or there's a confined, or there's a paralyzed situation. Parang may ganun ako nakita sa pat mo. Baka nagpapa-check up ka. Diba? Tingnan natin nga. Kasi tatagal tayo eh, kapag kinuha ko lahat. Dapat iwasan. Ingat kayo sa mga travel, lakad-lakad, no? Maaring iba sa inyo, masira yung sasakyan nyo, magkaroon ng delay situation. Kung saan man kayo pupunta, mag-ingat kayo palagi. Yan. Sa car man yan, sa traveling man yan, mag-ingat kayo. Dapat mong iwasan. Okay, you need to be aware. Sabi dito, related to a water. Yun. Ingat ka, related to a water. Pwedeng, basta water. Ay, may gumaano sa tenga ko. Tama po. Okay. Yeah, related sa water, you need to be aware. Related sa water, related sa mga actions, travel, decision, emotions. No, ang sinasabi dito, yun sa mga bagay na gusto mong gawin. Maging aware ka. Desisyonan man yan, lalakarin, salita, tubig. You need to be aware. No? Always trust your intuition. Ang sinasabi sa'yo dito, mag-trust ka palagi. Pag naisip mo ganito, gawin mo. Hindi yung magdadalawang isip ka pa.
Hindi yung naisip, sinabi na ng intuition mo na ganito, ganyan, pero hindi ka kumilos, hindi ka naging aware, hindi mo ginawa. It's up to you na yan, nasa sa'yo na yun. Siyempre, you need to be aware, yung mas maging mas more on wiser and stronger ka this time. Kailangan marami kang, sa dami na nangyari sa buhay mo in the past, siguro naman ang dami mo nang natutunan, di ba? No? Ang dami mo na experience and you need to learn and accept all the lesson na nangyari sa buhay. And siyempre, gawin mo yon. And whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to let it go, leaving behind, move forward. Ang sinasabi dito, maaari iba dito sa travel, you need to be aware talaga. Ulit-ulit ako, no? Kasi siguro warning siya siguro. And syempre, pag-ingatan mo, siguro yung hindi ka magkaroon ng change of decision in life. May mga bagay kasi na you need to awake, may mga bagay na kailangan mo i-transform o baguhin sa buhay mo. May mga bagay na you need to learn talaga or magkaroon ka ng self-evaluation dun sa bagay o sa sitwasyon na yun, ano? Sa nakikita ko sa iyo. Sa mga bagay na sasabihin mo man yan, upisahan, gagawin, upisahan muli. Kailangan mo palaging mag-ingat, no? Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, kung kayo is single, marami naman na darating sa iyo na opportunity. No? May darating o papasok na tao sa buhay mo. Pero, iba dito pasto no? Pero ano ka pa rin? Maaring kilala mo na itong tao na to. So, iba dito, parating siya, maaring nakilala mo na siya noon, na muling babalik, pwedeng ganun, ano, sa nakita ko dito, sa mga bago may bago. Pero sa tingin ko nakilala mo na siya sa iba sa inyo. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, so nagkahiwalay kasi naging patient ang isa. Pinilit niyang intindihin yung isa. Nagtiis, nagtimpe, kasi ayaw niyang, gusto niya lang tahimik at kapayapaan sa relationship. Pero dumating yung point na isa sa inyo is nagkaroon ng sikreto at naakit sa iba. Yun na nakikita ko dito, no? And then, napagod na lang talaga yung isa. Nagpinili niyang mag-let go. No? Kasi, isa na rin kasi yung attraction with someone. No? Ang nakikita ko dito, nagkaroon ng movement. Sa sitwasyon, nagkaroon ng pagkakat, hindi yung sitwasyon na yun, nagkaroon ng pag-uumpisa ang isang tao sa inyo. Yun. Pero handun yung still care, yung isa, no? Talagang caring, kumbaga, yung isa sa inyo. Kumbaga, isa rin sa inyo kasi isa controller o controlling situation, no? Maaring isa sa inyo is ang dami niyang sinabi. Maaring marami kang sinabi sa kanya para mapagod siya or siya marami siyang sinabi sa iyo na kailangan mo mapagod. Yan na handun yung boom situation sa nakikita ko dito. Maaring nanahimik lang yung isa sa inyo ng matagal o natahimik na kahit alam niya na may something, nanahimik siya pero dumating pa rin yung point na kailangang maghiwalay. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito, is ganun din naman. Maaring hindi lang ikaw ang kausap ng tao mo. Maaring may iba pa siyang kausap o may mga bagay na hindi niya sinasabi sa inyo. Or pwede ikaw ito or vice versa tayo. Tingnan natin na iyong money. Kamusta ang money niya? Sa iba sa inyo, masikreto kayo. Sa iba naman sa inyo, talagang kung single na kayo. Parang doon ka na lang sa point na maaring naaalala mo na lang yung nakaraan na relationship mo. Lalo na kung nawala na sa buhay, di ba? Diba, namatay na, ganyan. Baka nandun ka na sa point na yun. Tingnan natin, money. Ay! Devil. Money, devil? Ano yun? Universe? Ano ba yun? Comes sa money mo. Okay, when it comes sa money mo, maaari na this 1 to 15. Meron pa rin gumugulo sa isipan mo. Maaring may mga bagay pa rin na hindi mo na-achieve. May mga sitwasyon pa rin na nagkakaroon ka pa rin ng distraction sa pera mo. It's more on trap, stock,
and there's a distraction situation. There's a blockage pagdating sa iyong kaperahan. Kumbaga, may mga tao o may tao na nagiging makasarili at sakim, no? Na maaaring dinadaya ka, niloloko ka, nililinglang ka, ganyan. Kinokontrol ka, ganun. No? Or there's a blockage situation when it comes to your money. Ang nakikita ko sa iyo dito. Maaaring marami kang ginagawang process or progressing when it comes to money mo this time. Maaaring marami kang pinagkakagastusan sa iba sa inyo, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Or kung hindi naman, marami pang hindi na re-resolbahan na when it comes to a money. Maaaring gano'n sa iba sa inyo. Maaaring nagkakaroon din ng mga pag-uusap sa pera, galit, tampo, hindi pagkakaunawaan, something territorial. May ganun ako nakikita. Tingnan natin advice. Maaaring sa iba is magaganap pa lang ito sa mga daraan na panahon, araw o linggo. Or taon, baka next month, next year. Advice. Okay, when it comes sa advice, may mga bagay na kailangan mo talagang aksyonan, may mga bagay na kailangan mo nang i-let go or solusyonan, ano? Huwag ka mag-overthink ang sinasabi dito. And syempre, something need to let go ang sinasabi dito. Mag-start ka daw ng bagong simula sa buhay mo, mag-action ka at mag-trust ka sa intuition mo dito. Syempre, need mo daw ng peace, ganyan, o kinakailangan na ng hanapin mo yung peace of mind mo sa nakikita ko sa iyo dito. Kailangan may mga bagay kasi na kailangan mo maintindihan. May mga bagay na kailangan mo aksyonan, may mga bagay na kailangan mo umpisahan. Or kailangan mo na kasi na innovation when it comes sa sarili mo. Kung dati, ganito ka, medyo iangat mo pa. For the iPhone 16 to 17. Hindi ko sinabi mag-change kayo ng nyo mag-change kayo ng cellphone nyo, mga baluga. Ang sarili mo, siyempre. Kung dati hindi ka ganun pala kilos, hindi ka pala kibo, hindi ka pala action, this is the time, no? Halimbawa, may mga bagay na you're still stuck or you're still trapped sa sitwasyon, kailangan mo nang tapusin yun, di ba? Kailangan mo ng solusyonan. Or kung kinakailangan na hindi mo ma-let go, you need to speak out. Ganun, kailangan ipaglaban mo kung ano yung mga gusto mong ma-achieve, yung manifestation mo and desire. Kailangan mo ipaglaban yun. Diba? Kailangan sa'yo is to take it action. Diba? Yun ang tandaan mo, the choices is always available, is in yours. No? Ikaw ang magpipili dito. Mag-action ka or hindi. Gagawa ka or hindi. Magmumove ka o hindi. Ipaglalaban o hindi. Ikaw yun. Ikaw ang gagawa sa'yo dito. You need to focus more to yourself then. Ang sinasabi dito, love more yourself, start a new beginning in life, and focus to achieve sa buhay. No? Ang nakikita ko dito. Tataan mo malagi na you are the controller and you are the authority of your life. May nakikita rin ako sa pat mo na papers and documents. Hindi ko alam in what way yung papers and documents. May mga ipaprocess ka, lalakarin o gagawin na asikasuhin, isusulat na papers and documents. There's a papers and documents ako nakikita sa'yo. Hindi ko alam in what way yun. I-connect mo lang yung sarili mo. Arigato namaste. Namaste ka.